Isang magandang araw Pilipinas, magandang araw Soxargen. Welcome sa isa na namang edisyon ng programang Performing and Informing. Hatid sa inyo ng Presidential Communications Office, Philippine Information Agency at Information Coordinating Network of Soxargen o ICONSOX. Sa ngalan ng aming regional head na si Fryan Abquilan, ako si Oliver Rivera at samahan ninyo akong alamin ang mga latest development programs, projects and activities ng ating pamahalaan na ipinatutupad sa bahaging ito ng bansa. And we have with us today ang Commander ng 5th Special Forces Battalion ng Philippine Army, Colonel Carly Leonagak. Sir, good morning and ang inyong pagbati po muna sa ating mga listeners and viewers. Yes, magandang araw po. Magandang araw po sa lahat ng ating mga listeners and viewers, lalo na sa programa pong ito. Maraming salamat po sa imbitasyon at papaunlak dito na maging bahagi ng inyong pong programa. Sir, to start with, briefer po muna sir, ano yung area of operations po ng 5th Special Forces Battalion? Yes, ang area po ng 5th Special Forces Battalion consists of halos sa kalahati ng South Cotabato actually. Before, it used to be majority. So ngayon, 6 na municipalities and 1 component city ang hawak namin. So from Polomolok to Tantangan and then Tibuli and Lake Cebu except yung Barangay Ned. Yun po ang area namin. So ang 5th Special Forces Battalion, meron siyang 3 companies. Okay. 2 Riverine Company and 1 Special Forces Airborne Company. However, most silang 3 nagpa-function as regular airborne companies. Sir, kumustahin naman po natin sir ang security situation natin dito sa inyong AOR po? Yes, generally ang buong South Cotabato, generally very peaceful naman siya. However, hindi natin maiaalis na meron pa ring existing threat groups. May mga kaunting grupo na patuloy pa ring kumbaga nagpupumilit na tahakin yung maling landas na against natin sa ating gobyerno. Pero ang 5th Special Forces Battalion sa pakikipagtulungan with other military and PNP units in the area, patuloy ang mga endeavors natin and efforts natin towards the attainment of lasting peace talaga dito para sa province of South Cotabato. Sir, you received an AFP Streamer Award. Bago-bago lang po, si no less than our President, Bongbong Marcos, ang nagbigay po nito. Ano po ito, sir? Yes, it was awarded noong January 15 actually. Ito is the AFP Streamer Award. Nagawa dito sa 5th Special Forces Battalion kasi na-dismantle niya ang isa sa mga threat groups dito sa South Cotabato, which is the Dawla Islamiyah Magid Group. Itong grupo na ito is operating dito sa South Cotabato, particularly dito sa area ng Polomolok at parts of Tupi. So, nagkaroon ng history of offensives ito, violent offensives, terrorist activities. So, with the cooperation and contributions of different military units, particularly intelligence units, the PNP, and of course the local government units natin, pati na rin mga mamamayan sa komunidad, marami sa kanila ang pinili na magbalik loob sa ating gobyerno at sa mainstream society. Mainly, ang nila is para nga makapiling nila yung pamilya nila, para hindi na sila yung patago-tago, para magkaroon sila ng matiwasay na buhay. So, maraming nag-surrender sa kanila. Last year, umabot ng 28 ang nag-surrender, which is unprecedented in recent years dito sa South Cotabato. Sir, paano natin makonsider na dismantled po yung isang threat group? Well, unang-una yung numbers nila. Talagang bumaba na yung numbers nila as of last is 3 na lang yung concern na hinahahabol natin na personality sa kanila. Tapos tinitingnan rin natin kung meron ba silang naging tactical offensives or activities doon sa area na kung saan na talagang nag-ooperate sila. So in all of this, nakita ng higher headquarters natin, even at the national level, na talagang nag-qualify. Talagang wala ng activities. Tapos yung mga nag-surrender are cooperating with us. In fact, they're actually helping us bilang taga-organize noong mga tao sa komunidad in the recently conducted community outreach program in partnership with the province of South Cotabato.
previous weeks, sir, nagpunta tayo doon sa barangay Lapu. Yes. So, ang sabi po ng mga tao doon, dati hindi daw po nakakapasok ang ating mga security forces, and then ngayon, nakakabigay na ng serbisyo ang ating mga government agencies, sir. Ano po ang ng military dito? Yes, napakagandang istorya ng ng barangay Lapu. It's a very good success story, a model ng success story ng whole of nation approach actually. Now, paano ba sila nag-surrender kasi? Bago natin na accomplish itong mga ito, ang level of distrust talaga between them, yung mga dating FB, former violent extremists natin, and law enforcement and security forces, talagang napakataas. In fact, dahil sa history of violence dyan sa area na yan, even those agencies of government who are supposed to be providing services dyan sa area na yan ng barangay Lapu at karatig na barangay niya, talagang hindi makapasok. Considering yung proximity niya dun sa National Highway, sir, di ba? Precisely. Talagang nasa flat na lugar siya, maayos yung kalsada, may signal yung lugar na yan. Pero yun nga, because of the history of violence, talagang hindi nakakapasok. Now, diyan nag-ugat naman ngayon yung, diyan namin naungkat na ang problema pala is miscommunication, misunderstanding. That could have been addressed or solved with a simple engagement. Yes. So, nung nag-engage nga kami, naghanap kami ng bridge dahil doon sa level of distrust, ayaw nitong mga ito na makikipag-ugnayan sa police or sa military dahil takot sa isa't isa. So, nung nakahanap kami ng bridge, isa sa mga doon na mga mamamayan ng barangay Lapu, incidentally, naging barangay captain na siya ngayon. Okay. So, siya ang kumausap doon sa unang 4 na sumuko. Okay. So, noong sumuko yung 4, nakita nila na maayos yung pagtrato sa kanila ng ating gobyerno, ng ating pamahalaan, yung sincerity natin sa pagpapatupad ng ating mga programa natin, and in fact, tinulungan natin sila sa mga kaso nila na naka-file sa kanila. And with that, maraming sumunod dahil sa tiwala na sa pagtrato natin. And then, again, I cannot overemphasize yung sincerity talaga ng gobyerno natin. So, noong nagpunta tayo doon, sinabi nila mismo sa akin na first time daw pala na nagkaroon ng ganong activity. Service caravan. Yes, service caravan. Initially, ang idea niyan is through the province talaga, through the PSWD, of course, under the instruction of our good governor. Nung humingi ng tulong sa amin, sabi ko, baka pwede nating palawakin yung coverage. Rather than magpapakain lang tayo, kumustahin lang natin sila, why don't we bring in other agencies of government as well as those who want to help? So, nag-invite tayo ng mga line agencies natin, particularly in region, like TESDA, DOLE, DepEd, nagsipuntahan sila doon. And then, private organizations, NGOs, like Mahintana, KCC Mall even, nag-ano sila ng tulong diyan. So, tuwang-tuwa yung mga tao na parang sabi nila, ngayon lang daw nila naranasan yung ganun. At meron daw palang ganun. So, sir, this is to ensure lang din na hindi na babalik doon sa threat, hindi na babalik yung mga tao doon sa pag-anib sa mga threat groups na ito. We have to go back kung bakit sila na sumali sa ganitong ganitong gulo. Well, nandiyan na yung in part yung internal misunderstanding nila, internal like may mga karido sila sa pamilya nila. The other is of course hindi nila naramdaman yung gobyerno, kawalan ng serbisyo. Now, sumurrender sila, hindi doon nagtatapos yung trabaho natin eh. Yes. In fact, doon pa nag-uumpisa yung malaking bahagi ng trabaho ng ating gobyerno at ng mga partners natin. Kasi itong sustainment talaga ang napaka-importante. Para sa amin, ang binibigyang emphasis namin really, una, yung de-radicalization. Yes, de-radicalization. Kasi na-radicalize sila sa mga maling turo, maling paniniwala. So, hindi kami pumapayag na walang mangyaring de-radicalization. Okay. Pero sa amin, sa paniniwala nga namin, at ito rin ang sinasabi namin sa other partner agencies natin, ang de-radicalization is hindi lang yan 10 days na magkakaroon kayo ng parang seminar, teachings.
ang de-radicalization natin is an entire process. Yung kung paano natin sila i-manage or tratuhin, kung paano natin na i-deliver yung services na ipinangako natin sa kanila, kung paanong na ipapakita natin sa kanila, particular itong Dawla Islamiyah, is walang exclusion, walang discrimination na nangyayari. So all of this, part ito ng de-radicalization natin. Hindi lang siya isang course or isang program. Buong sistema. Sir, part din po ba nito, sir? Previously may nilaunch tayo or ribbon cutting tayo ng madrasa para sa mga youth. Para sa mga kabataan naman, sir. Ano yung programa natin? Yes. Ganito rin yan. Ang layunin ng mga madaris natin is napakaganda talaga. Pero alam natin na ilang beses and ilang instances na rin na sinamantala ito. Ginamit sa maling pamamaraan, ginamit sa mga maling pagtuturo. So, maraming madari ang naging source actually ng mga fighters, ng mga so-called terrorists ng na kinakaharap natin. So, mahalaga na ma-monitor unang-una natin yung mga existing madaris natin. Tapos, as a display of goodwill na rin, kailangan makapagbigay rin tayo sa kanila na hindi tayo against sa mga madrasa na na itayo or mag-operate. Ngayon, pumasok itong Mahintana. Again, a good example ng Whole of Nation Mahintana approach. Foundation. Mahintana Foundation. Ng Dole Philippines. Yes. So lumapit sila na sabi nila, mayroon silang existing na pondo na pwede nilang magamit para mag-repair initially and then magtayo. No? So, meron doon sa Barangay Lapu, specifically sa Sitio Bio, merong isang madrasa doon. Ang kaso, napaka-dilapidated na siya. In fact, sabi nila, amoy dumi na nga ng paniki dahil maraming paniking nakitira doon. So, sabi ko naman, nung sinabi ko, okay, we will gladly help you. Tapos, in-offer ko rin na ang Philippine Army, meron kaming Corps of Engineers. Na sabi ko, marunong silang mag-construct ng kung ano-anong mga bagay, mag-repair, ganon. So, mabilis umaksyon ng Mahintana, nakipag-coordinate naman sa Corps of Engineers. So, specifically, 549th Engineering Battalion. So, nag-usap-usap kami, inumpisan kaagad yung programa, yung proyekto. Ilang months lang yung, sir, natapos na kaagad? 2 months. 2 months. A little 2 months over lang. 2 months. So, yung isa, from a single classroom na, na dilapidated, ni-repair siya na naging 3 classrooms na ito. Each classroom may sariling comfort room. Pambabae at panglalaki. So, 3 yon, 3 classrooms. So, bali, parang 4 na comfort rooms yon. And then, yung isa naman, sa Barangay Magsaysay, nagtayo naman doon sila from the ground up. From the ground up. So, yung isa is repair and parang ni-rehabilitate, and then yung isa from the ground up. Pero repair siya, pero serious improvement talaga. Serious improvement talaga. Nakita namin yun, sir. Talaga. Opo. Sir, aside dito sa DI Magid Group na dismantle na po natin, meron pa bang ibang threat groups na binabantayan ang ating Philippine Army? Yes, unfortunately meron pa. Pero siguro i-share ko na rin yung magandang balita. Kahapon lang, I was just informed by my brigade commander, Brigadier General Andre Santos ng 1st Mechanized Brigade, na naaprubahan na rin at the national level yung pag-dismantle doon sa Guerrilla Front Musa. So, ito naman... GF-73 ba yun, sir? Yes, yan dating So, isa na naman tong win for South Cotabato and its people. So, ibig sabihin, nabawasan na naman ang threat groups natin, ang threat group natin dito sa South Cotabato. However, alam naman natin na napaka-progressive na ng South Cotabato. In fact, nagiging regional center siya eh. Because of that, nagiging attractive din siya para dito sa mga kababayan nga natin na medyo naliligaw pa rin ang landas. So, ayaw nila talagang bitiwan ng South Cotabato. Oo. So, yung vertical force nila, tumatawid dito, in the hope na ma-recover nila itong South Cotabato. But again, we endeavor, talagang
we strive so hard, talagang yung mga efforts natin is para ma-prevent ito. Now, ito nga, again, ulitin ko lang, it is a huge win for South Cotabato and its people. Kasi it will open up a lot of opportunities, particularly economic opportunities. Kasi yung mga investors, last year, nagkaroon ng first ever business summit dito sa South Cotabato. Ang laging tanong is, how is the peace and order situation here in the province? So ngayon, pwede natin pagyabang na 2 threat groups ang na-dismantle natin dito because of the effort, collaboration of different agencies of government. Sir, itong Guerrilla Front Musa, ano yung areas o operations nila dati? Buong South Cotabato o meron ba tayo Upper Valley? Yes, other than South Cotabato, they also operate sa Makima area and parts of Kalimbang, doon sa Sultan Kudarat area. Pero ito nga, mainly gusto nila mag-focus dito sa South Cotabato and Makima. Dito sa South Cotabato, Lake Cebu and Tibuli ang usually na ginagalawan nila. Sir, itong mga areas na ito, yung sinasabi natin geographically isolated and conflict-affected areas, ito yung pine-penetrate nila dati. So, ano yung mga programs natin na ini-implement dito sa mga areas specifically? Yes, ito yung mga tinatawag. Tama ka doon. Ito yung mga GIDAs, geographically isolated and disadvantaged area, or yung GICAS naman, conflict areas. Kaya talaga sila ay yung pinupuntahan. Now, bakit ito ganito? Ito yung mga medyo malalayo ng lugar. Medyo nahihirapan pumasok yung mga serbisyo ng ating gobyerno. So, ito, talagang vulnerable sila to exploitation, misinformation. Ngayon, kung walang presence ang gobyerno, tapos sila ang papasok, di ang makikita ng mga tao, mas mabuti pa ito, pinupuntahan kami, nag-o-offer ng tulong sa amin. Mas maglilin sila sa mga Maglilin sila, tama doon, precisely, dito sa mga threat groups na ito. Now, ano yung programa natin? Again, this is in close partnership with the different LGUs, lalo na dito sa province of South Cotabato. Unang-una, in-identify natin ito. Talagang inayos natin, alin ba talaga itong mga GIDAs and GICAS na ito. Tapos, alin ba yung lagi nilang pinupuntahan, alin yung lagi nilang tina-target. Kasi makukuha naman natin sa mga reports yan ng ating mga, not only our operatives, but more so yung mga kababayan natin sa mga communities na ito. So, nung nakita natin yan, pinuntahan natin yan. So, nagpasok tayo sa amin sa Special Forces, we call it the MBO, Mass-Based Operation, wherein magpapasok kami ng mga teams namin dyan. Kumustahin yung mga tao, alamin yung mga problema nila, ano yung mga pangangailangan nila. And then kami ang lalapit doon sa mga concerned agencies or LGUs. Kami yung nagiging tulay. So ganito yung approach ng military ngayon, sir. Kasi dati, di ba, pag bumapasok ang military sa isang lugar, ang impression nila is magulo, and then may mga madadamay sila sa mga kaguluhan. So with this approach, mas mapapabuti, nagiging tulay yung ating military. Napakagandang nabanggit mo yan kasi totoo yan. Hindi lamang yung lapo na pag nakita nila may uniform, magtataguan talaga yung mga bata. Ganon din yung sa mga liblib na lugar sa mga CTG affected area. Itong sa Lapu, nakakatuwa to kasi ngayon, pag dumadaan yung mga military, kumakaway na yung mga bata, kumakaway yung mga nagpi-peace sign na. Yes, nagpi-peace sign sila. So yun ang nakakatuwa. Doon naman sa mga communities, ganon din. Sinasabi nila, ay ganito pala, hindi lang pala panggera yung mga sundalo. Pwede pala talaga sila maging tulay. They bring in peace. Pero sabi nga namin, ine-emphasize na lang namin na kami talaga is mga tulay lamang. A big role of this sustainment talaga will be sa LGUs and mga line agencies natin, as well as other entities that could really help. Again, full of nation tayo. So, inupuan natin yan. Tapos we made sure, kinonvince natin yung mga line agencies and LGUs na you need to bring in the services here. So nagdi-deliver. Tapos maliban doon, pinag-aralan namin yung disposition ng aming mga patrol bases, yung sa tingin namin na mga lugar na pwede na naming bitiwan, that they can stand alone, iiwan namin, tapos papasok kami doon sa medyo mas liblib na lugar. Ang goal natin talaga is parang, ang joke nga nung isa sa akin is we're creating a great wall.
Well, if that's the case, then be it. Kasi ang sa akin is talagang bantayan natin yung community. We need to protect the communities. Kung magkaroon man talaga ng armed conflict, hindi dapat mangyayari sa community. Doon tayo sa kabundukan na walang ibang madadamay, walang inosenteng buhay na madadamay. So yan ang efforts na natin ngayon. Maliban dyan, of course, we try to influence yung mga decision makers na kailangan talaga ma-deliver yung services. We have to make good on our promises to the people. At nang sa ganun, yung pagtitiwala nila sa ating sincerity, sa ating mga program, mas tumaas talaga. Isa pang maganda dito is, yes, we have a lot of projects. We have a lot of programs actually sa gobyerno natin. Ang problema, hindi alam ng mga tao. Yes, information dun sa mga far-flung areas. Kasama yan sa ginagawa natin. Ini-inform natin yung mga tao. The province offers free education, free hospitalization, free medicine. Ang dami sa mga liblib na lugar na hindi alam yan. Hindi alam. So we go there. Pero, again, pag in-inform mo, may kulang pa rin. Of course, kailangan mo para ma-avail dyan, kailangan mong ID. Ang dami sa mga kababayan natin hindi pa registered. So, nung ginagawa walang birth certificate. Yes, walang birth certificate. So, pupunta kami sa PSA, baka pwede kayo na lang pumunta dito. Kasi kung silang individual pupunta, mas mahirap. So, hilahin namin taga PSA, baka pwedeng i-process natin to. And nagawa natin yan. Nagawa natin yan. So, a lot of these things. Another, sir, good thing siguro na alam natin sa ating public is meron kayong ino-organize na people's organizations. So, yung mga people's organizations natin na dito sa mga GDAS and GCAS, nakaka-avail sila ng mga livelihood programs from the government with the assistance of the military. Yes, napakagandang programa niyan. Pero, isa ring programa na napaka-vulnerable. Now, what do I mean by that? Itong mga people's organization, kasi marami dito sa mga kababayan natin are farmers, nagtatanim, agriculture. Hindi naman all the time nasa bukid ka. So once natanim mo yan, na inaalagaan mo na lang, hindi 24/7 i-maintain mo na lang. Oo, i-maintain mo, monitor mo na lang yan. In the meantime, meron kang bakanting oras. Maliban doon, yung mga kababaihan rin na hindi rin naman nagtatrabaho or hindi tumutulong sa bukid, meron rin silang panahon. So, dyan tayo nag-organize ng farmers organization, women's organization, meron pa tayong Silly for Peace program na itinatag. Saan ito, sir? Meron tayo sa Bululahat, meron din sa Sitios Long, sa NED. So, kalat-kalat. Ngayon, ang sa amin naman, kaya ko sinasabing vulnerable. Ang mahirap kasi dito, minsan ang thinking nila, pag binigyan mo ng pera, maghahati-hati sila. For lack of a better term, kailangan tayo, ang view natin, lalo na dito sa gobyerno, is there should be a return of investment. Hindi ito limos. Hindi kaya ng gobyerno na lahat ng pangangailangan ibibigay. So, anong ginagawa natin? Nakikipagtulungan tayo, nakikipag-coordinate tayo sa iba't ibang line agencies na bago i-release ang pera, kailangan tulungan muna natin sila kung ano ba talaga yung pwedeng pagkakitaan na magsasucceed talaga. Kailangan turuan din natin sila na hindi porke may produkto ka, okay ka na. Napaka-importante ng market. May produkto ka nga, hindi mo na mabenta. Diba? So, halimbawa, nagtanim ka ng gulay, marami kang natanim ng gulay, wala namang bibili. Mabubulok lang, itatapon. So, yon, kailangan tulungan sila sa aspect na yon. Kailangan din magkaroon sila ng seminar on financial management. Yes, number one talaga yan. Entrepreneurship. Kailangan turuan natin para sila. Para mapalago nila yung kanila. Yes, kasi otherwise, bigay na lang tayo ng bigay ng pera. Sayang yung pera natin na mas marami pang nangangailangan. Sir, you mentioned kanina mass-based operations, MBO. Ito naman pong focus military operations natin, sir. Ano naman po ito, sir? Simply put, ganito lang yan eh. We offer our hand of peace. Diba? Ang priority namin is, maraming ino-offer sa inyo ang gobyerno natin, maraming programa, maraming proyekto. It is open for you, take advantage ninyo. Pero hindi rin po pwede na yun lang ang i-offer namin.
Kung hindi nyo gusto pa rin yan at ayaw nyo pa rin bumalik sa poder ng gobyerno at ng mainstream society, well, there's no choice for us. Gagamitin namin yung pwersa na inauthorize sa atin ng ating pamahalaan at ng ating constitution. So, hindi tayo nagpapahinga. Part pa rin yan ng protection natin sa community. Doon sa mga kabundukan, tuloy-tuloy ang operations natin. Combat operations, tactical operations natin. Kapartner tong civil-military operations natin, supported by intelligence and all of these things. Kasi hindi pwedeng, hindi natin to gawin. Kasi, unfortunately, talagang merong tao na ayaw talaga na magbalik at matigas yung nila, paninindigan. Siguro masyadong malalim na ang pagkaka-ingrain ng mga maling paniniwala nila, kaya hindi pa rin Last year, sir, nag-establish tayo ng forward operating base dito sa Coronadal City para po sa security ng mga business natin dito, sir. Kamusta naman po yung operations nila? Actually, tuwan-tuwa yung Coronadal City yan dyan kasi nga at least parang nakita nila na talagang binibigyan natin ng importansya ang Coronadal City. Now, hindi tayo nagiging bias. But alam natin kung anong magiging impact kapag may nangyari sa isang sentro, lalo na isang syudad, lalo na ang Coronadal. So alam natin na laging target ang Coronadal City, Isulan, General Santos City. Yan ang mga laging natatarget. So nilagyan natin ng dagdag na tao dito purposely nga para maprotektuhan yung ating syudad, itong Marbel or Coronadal City. Sir, mga ilan na po yung former rebels na sumurrender sa atin since 2019 po? Nako, ano na yan? I think parang 500 na. 400 or 500 yan. So, kanina katatapos lang ng e-clip meeting natin. Yes. So, napag-usapan kanina kung paano mapapabilis yung mga benefits that are due them, kung paano mapapabilis yung mga procedure gaya ng JAPIC, yung cost valuation ng mga na-surrender na firearms, and then, napaka-importante, kung paano natin kukumustahin sila. Kasi ulitin ko, ang malaking trabaho is yung sustainment, yung monitoring. Kasi baka mamaya nagbuhos tayo ng resources, ng efforts natin dito, panahon natin dito, tapos pinabayaan lang natin. Babalik lang. It will become a vicious cycle talaga. Sir, speaking of this, meron tayong halfway house dito sa province. Ano po yung part ng military dito sa operations ng halfway house po? Ang setup ngayon, kung halimbawa sa military nag-surrender yung mga former rebels natin, sila yung magsisecure ng area. Sa amin kung police, ganun din. Sa amin sa AFP, particularly dito sa Special Forces, ang ginagawa namin is nagtalaga kami ng mga tawag namin dito is for military term parang squad leader. Okay. Pero siguro simple terms, parang mga kuya-kuya, mga advisors nila, facilitators. So, from the de-radicalization process, 10 days yan, doon yan sa amin sa Special Forces Battalion, sa headquarters namin. Okay. Tinuturuan namin ng iba't ibang mga bagay, yung mga sistema ng AFP, sistema ng gobyerno, human rights, Bill of Rights, Anti-Terrorism Act, at kung ano-ano pa. So, ang layunin natin dito is ipakita kung paano gumagana yung gobyerno, kung paanong pinasisinungalingan natin na walang kinikilingan ng gobyerno. Walang pinipiling relihiyon, walang pinipiling tribo, walang pinipiling antas. Lahat tayo pantay-pantay sa mata ng ating batas. So, tinturo natin yan. Pero meron tayong kapartner dyan na mga sundalo. Kumbaga, sa bawat grupo may nakatalagang isa. May in-charge sa kanila. Yes. Anong ginagawa niyan? Alam nyo ba na yung iba sa kanila hindi nga makabasa ng mga alphabets? So, yung mga sundalo natin ang nagtuturo dyan. Kasi ang mga special forces, part ng capability nila is maging instructors eh. Okay. So, part ng training natin yan. So, kapag pag-off POI, halimbawa paggabi, sila yung nagtuturo ng ABC. Sila yung nagtuturo ng magbilang. So, lahat yan kasama. Hanggang sa pag natapos ang de-radicalization, 10 days doon sa amin, sasamahan pa rin natin yan hanggang sa reintegration program. Itong reintegration program na ito na yung papasok yung DepEd, TESDA. Yes. Bibigyan na sila ng mga skills.
Yung mga gustong magpatuloy na mag-aral, makatapos, meron yung ALS program natin. Yung ng mga gustong magkaroon ng vocational skills, pumapasok TESDA. ang TESDA. So, nandyan, for the reintegration, whole of government approach, lahat ng pwedeng makatulong. Department of Agriculture, kung gusto nila ng pagsasaka, bumalik, mga farm implements, mga buto, at kung ano pa. So, lahat nandyan. Nandoon pa rin yung mga tropa natin. Kasi kung may katanungan sila, kung meron silang gustong i-clarify, gusto ng tulong, nandiyan yung tropa natin. That way, meron talagang nakatutok sa kanila. Kasi alam naman natin na minsan hindi sila makadirektong nahihiya. Nahihiya or natatakot or what not. Pero kung meron silang kuya, meron silang malalapitan. Sir, ang panawagan na lang po ninyo sa mga natitira pa nating mga kababayan na naligaw ng landas. Sa mga patuloy pa rin naliligaw yung landas, hindi po perpekto ang gobyerno natin. Walang organisasyon na perpekto. Subalit yung ating pong gobyerno is doing its best. No? Walang kinikilingan ng gobyerno. In fact, yung ino-offer ng gobyerno para sa ating lahat is napakaganda. Lalong-lalo na dun sa mga sinasabi nga natin ng mga threat groups, mga naliligaw ang landas. Nandiyan yung tatanggapin kayo, nandiyan yung tutulungan kayo, may amnesty program, nakaka-declare lang ng ating presidente. Tutulungan kayo sa mga kaso ninyo. Nandiyan ang tutulungan kayo kung gusto niyo makapag-aral, kung gusto niyo vocational skills. Yes. Nandiyan ang gobyerno natin. And yung kung makapag-surrender kayo ng firearms, babayaran yan sa inyo. Yes, Depende kung remuneration. i-remunerate yan sa inyo. Tapos, depende rin sa inyo, ang programa ng ating is hanggang sa makapagpatayo ng bahay. Magbibigyan kayo ng pondo, certain fund, para makatulong dyan sa pagpapagawa ng bahay. Pero, ito lang, iside ko lang, lalo na itong mga nag-surrender nga dito sa DI Magid, tuwang-tuwa ako Ang sabi nila sa amin, Sir, actually, kahit wala yung mga financial benefits, okay lang sa amin. Ang importante po kasi sa amin is makalakad kami ng malaya. Yes. Makapasyal kami ng malaya. Makasama namin yung pamilya namin, sama-sama kaming natutulog nang wala kaming iniisip. Makakatulog kami ng mahimbing. Makasama namin, makita naming lumaki yung aming mga anak. Yun lang po ang hinihiling namin. So, di ba? Ano pa Very fulfilling din sa part ng Army. Sir, baka nauubusan na po tayo ng oras. Baka meron pa po kayong other announcements or panawagan sa ating general public naman po, sir. Para po sa ating mga kababayan, sa inyo pong mga tagapakinig, tagapanood, ang gobyerno po natin is nagtatrabaho talaga day and night. Lalong-lalo na ang inyong mga men in uniform, lalong-lalo na ang inyong special forces. At ang hukbong katihan ng Pilipinas, the Armed Forces of the Philippines. Pero, ang problema po natin sa ating lipunan is hindi po kaya ng iisang sangay ng gobyerno. Kailangan po tulong-tulong talaga po tayo. Hindi po term lang yung whole of nation approach. Yung pong mga accomplishments ng aming unit dito sa South Cotabato, hindi po namin magagawa yan kung wala yung tulong ng South Cotabato at ng kanyang iba't ibang mga LGUs. Katuwang po rin po namin yung mga private entities, mga business sectors, and mga simpleng mamamayan sa lipunan. Kung hindi po sa tulong nila, pagbibigay ng impormasyon, pagbibigay ng warning sa amin, hindi po namin magagawa itong accomplishments na ito. And again, ang layunin po ng gobyerno is talaga para sa lahat. Katiwasayan ng ating buhay, peace, security, inclusive growth, and development. So, yun na po. Sir, dagdag na natin, baka may mga gustong pumasok sa Philippine Army. Ano po ba yung process nila o may hiring po ba? Ano pong gagawin nila? Meron pong website ang Army. Meron pong programa ngayon ang ating Philippine Army at ang AFP actually. Puntahan nyo lang po yung mga website namin. Madali pong hanapin yan sa internet. Ngayon, parang recruitment ko na lang din to. Sige, sir.
marami sa atin pag tinanong kung anong gusto nating maging paglaki natin. So marami magsasabi maging doktor, Yes. maging engineers, maging nurse, teacher, at kung ano-ano pa. Meron din diyan magsasabi na something na makakatulong sila sa community. Lahat po ng 'yan magagawa nyo po at higit pa kung dito po kayo papasok sa Armed Forces of the Philippines. Hindi lang Army, kahit yung ibang branches of service. Ano pong ibig sabihin? Ang inyo pong Armed Forces, meron po kaming mga doctors. Meron po kaming nurses, meron po kaming Corps of Professors, meron po kaming Corps of Engineers. Gaya kanina, nabanggit ko sa inyo, ang nagtayo po ng eskwelahan, Corps of Engineers, mga sundalo po ito. No? Naka-uniforme rin po sila, kaya na rin po nilang makipaglaban, pero kaya rin po nilang mag-construct ng kung ano-anong mga bagay. So, lahat po ng mga elemento ng society, parang isa pong microcosm ang ating armed forces. So, maaabot nyo na yung pangarap ninyo, pero at the same time, directly makaka-contribute kayo towards nation building talaga. Okay, thank you very much sa ating guest, ang Battalion Commander ng 5th Special Forces Battalion ng Philippine Army, si Colonel Carly Leonagak. Sir, maraming salamat po. Maraming salamat po sa opportunity. More power po sa inyo. Sa ngalan ng aming Regional Head, Fryan Abkilan, isa na naman pong edisyon ng programang Performing and Informing ang aming hatid sa inyo ngayong linggo. Ako po si Oliver Rivera. Magandang araw, Soc Sergeant!